Hello everyone! Welcome po! Minsan pa sa isa na namang edisyon na ating programa. And this is Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako po ang inyong kasama at makakasama at sasamahan ko po kayo ng medyo maraming minuto at dalayan ko po na tayo po sama-samang matuto sa mayamang kapahayagan sa atin ng salita ng Panginoon. At of course, every Tuesday night, meron tayong bagong tanong nabibigyan po sa atin ng tugon at solusyon mismo ng salita ng Panginoon. Kaya nga po ang programa natin ay binigyan natin ng title na Solution with Laverne Ducot. Nagkataon lamang po na ako po ay itinalaga ng Panginoon para mag-lead po sa ating Bible study tonight. So, isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat mula po sa aming church studio. Binabati natin lahat na ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre pa, hindi natin kakaligtaan yung mga kaibigan nating nanonood at talaga namang sinasamahan tayo kahit iba't iba ang mga time zones natin at pinabati natin lahat na ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kaklase sa buong mundo. Saan man po kayong panig ng daigdig, isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa ating lahat. At maraming salamat po for being able to join us ngayong araw na ito para pagsaluhan po natin ang mayamang salita para sa atin ng Panginoon. At tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya ng Panginoon, mapapagpala po kayo sa ating mga pag-uusapan. But before we move on sa ating mga pag-aaral, gusto ko muna batiin lahat ng mga kaibigan natin na marahil kayo po ay nagsaselebrate ng inyong mga birthdays. Happy birthday! Happy Mansary kung kayo po ay nagkakaroon po ng celebration sa inyong relasyon. Of course, happy anniversary sa mga mag-asawa. At isang maligayang araw din po sa mga talaga namang enjoy ang araw na ito ng Tuesday. Bagaman ay medyo mainit ang panahon, kahapon ay medyo malamig kumpara sa ngayon. Pero ganun pa man, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga po ng Biblia, in everything, give thanks for this is the will of God. At binabati po natin ang ating mga kaibigan, saan man po kayong panig ng daigdig. Muli po isang mapagpalang umaga, tanghali hanggang gabi. At binabati ko po ng happy birthday si Ate Edna Magalong. Hindi ako sure kung ngayon ang birthday niya. Sana nga tama kami, Ate Edna. If you're watching right now at nagkataon na tama po yung hula namin, happy birthday po sa inyo. Birthday niya ba ngayon, Mami? Last week. So, belated happy birthday, Ate Edna. At ipagpaumanhin niyo po, ito po hindi namin na bigyan ng pansin last week. Ay birthday niyo pala, wala po kayong kibo. So sa ngalan po ng bumubuo na ating programa, happy birthday once again. Stay blessed po at maraming salamat sa Panginoon sa buhay po ninyo. At binabati natin, of course, ating mga kaibigan. Kasama pa rin natin si Kuya Gio. Happy Tuesday night sa'yo. Thank you for choosing Solution with Laverne Ducot na makasama niyo po ngayong gabi ito. At binabati rin natin, we're hoping na kasama natin sa ating Bible study si Sister Geraldine Almeda, ating bagong churchmate, si Sister J. Kumusta ka na? And see you on Sunday. Maraming salamat po for celebrating with us itong nakalipas sa Sunday at nakasama natin siya sa ating pananambahan. Of course, binabati rin natin si Sister Lani Marvin Mariel. Blessed evening po. Praise the Lord, sabi niya. Maraming salamat din at binabati natin sila. Sino pa ba? Sister Rosemary Casoko, of course, lagi natin kasama. Kasama rin natin tonight sila Brother Ruel Paganpan, Sister Andeng San Andres. See you po on this coming Sunday. Kasi nandyan po tayo sa Taytay. And of course, good evening din po kay Pastora Ann Bunye. Thank you po for joining us tonight, Pastora. And isang mapagpalang gabi rin kay Psalms. Ganda naman ang pangalan niya. Good evening po from Davao City. Yan, maraming salamat po for joining us. Of course, isang mapagpalang gabi rin po kay Nani Carmela o Carmelita Mendoza Hanoras na nakasama natin 2 Sundays ago sa atin pong pananambahan. Hello po, Nanay. Kumusta po kayo? At binabati rin natin si Ate Jackie Alcantara. Blessed evening sa iyo, Ate Jackie. And Sister Amy Pascual, good evening din po sa inyo. Sister Sally Jeronimo Rayo, kumusta po? Nandiyan na ba si Brother Joel sa bahay? Nakauwi na. Ay, hindi umalis. Wow, buti na lang. May kasama Sister Sally. Of course, we hope to see you this coming Sunday. And binabati rin natin sila Sister Veronica Estrada. Of course, sila Sister Maylene Petalino Magadia. Nandyan din sila
Sino pa ba? Sister Lani. Ito, nabati na natin. No? Marvin Mariel. Kagandahang gabi. Happy Tuesday night. Sabi ni Kuya Gio Cuneta Belino. Stay blessed, stay healthy, happy, and beautiful mga friendship. Yan ang laging bati ni Kuya Gio. Thank you, Kuya Gio. And blessed evening, sabi naman ni Sister Leonila Bautista Buenafe. Kumusta po kayo? Long time no see. And si Brother Edison Salcedo Iguis. Brother Edison, we're hoping na makasama ka namin this coming Sunday sa Taytay. Of course, Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo, magandang gabi po sa inyo. At binabati rin natin ang blessed evening si Sister Dang Mascarinhas. And hope to see you po this coming Sunday sa ating pananambahan sa Taytay sa mga kapatid natin sa Grace and Truth Christian Church. Gospel of Grace and Truth Christian Church. Mga kapatid, Grace-filled night, beloved Pastor Laverne Ducot and Sister Jo Maranan Ducot and family at mga ka-SJC, sabi ni Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Maraming salamat for joining us tonight. Of course, Sister Becky Amber Nedea watching from Bicol. Blessed evening, everyone. At Sarah Flores Lamo. Sister Sarah, kumusta ka na? Miss ka na namin. We're hoping na this coming Sunday ay makasama ka namin sa atin pong pananambahan. Bagaman, I appreciate si Sister Sarah. Siya po yung nakakasama natin. Mula pa siya sa Muntinlupa pero nakasama natin siya sa ating pananambahan dito sa Las Piñas. Of course, Sister Carmencita Paganpan, magandang gabi po sa inyo. Nako, from Leyte. Salamat po. Nanay ni Brother Ruel. Yan, maraming salamat po for joining us tonight. And salamat po sa inyong buhay. At see you po, Pastor. At Sister Jo, sinama na niya si Ate Amel tsaka si Kuya Aves. Magkakasama tayo. At magsama pa kayo. Thank you, Sister Andeng. At binabati rin natin happy birthday sa mother-in-law ni Sister Dang Mascarinhas, si Nanay Huling Mascarinhas. Happy birthday, Nanay Huling. Yan, si Nanay. Siguro ang pangalan ni Nanay Huling ay Julia, no? Ang habi siguro ni Nanay Huling ay si Gerald. Hindi ko nagkakamali. Biro lang po. Happy birthday. And of course, good evening mula kay Wen Orecor. Yan, sana po tama yung pagkakabasa ko. At blessed evening po kay Sister Maria Dolores Santa Ana. Uy, si Tita Dolor, kumusta po kayo? And miss na po namin kayo. Salamat din kila Brother Ewat and Sister Anna. See you on Sunday, watching while resting. Good evening. Sabi ni John Paul Songsong. Bro, maraming salamat for joining us tonight. Brother Ray, Sinal Ray. Siya daw ay dadalo sa ating church. See you soon, bro. At I'm hoping na magaling na si Sister Lucy Torres. Yes, kaibigan natin si Lucy Torres. Hindi po yung asawa ni Richard Gomez. Meron kami kilalang Sister Lucy Torres. Mabuti po sa biyaya ng Diyos, sabi ni Sister Leonila Bautista Buenafe. Maraming salamat po. And good evening po, sabi ni Sister Marinel Portelo Flores, ang butihing mami ni Kuya Jetro Flores. Yan, kumusta po? And advance happy birthday pala. Gusto kong batiin ng advance happy birthday kay Nanay Alice Flores. June 12, araw ng kalayaan. Nanay, kumusta po? And, ang pangalan nung mother-in-law ni Sister Dang Mascarinhas ay Juliana, sabi niya. Si tatay ba ay Gerald? Sister Dang? Yan. Baka tumama ako eh. Of course, na-miss natin nung Sunday. Si Brother Fidel at saka si Ate Erica. Good evening po, Pastor. At sa lahat, sabi ni Brother Fidel. Brother Fidel, hope to see you this coming Sunday. At kay Ate Erica, miss namin kayo. Naku, hinahanap kayo ng mga kapatid natin. At sa lahat po ng mga nanonood sa ngayon, napakaganda po ng pag-uusapan natin. At atin pong message for today ay pinamagatan kong God's Grace Exposed, Part 2. At ito po yung ating question. Gusto ko po ay interactive tayo. Please give us your comments sa ating pong question na, does God's grace produce a licentious lifestyle? Once again, this is our question for tonight. Does God's grace produce a licentious lifestyle? Talaga bang ang biyaya po ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lisensya para magkasala? At pag-uusapan po natin yan, aalamin natin ang tugon at solusyon ng Panginoon. Dito lang yan, syempre pa, sa inyong programa.
At nagpapatuloy po tayo dito yan sa ating programa, This is Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Maraming salamat po for joining us tonight. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-like, nakakapag-subscribe, hindi pa po ninyo na kiklik yung ating notification bell, please do so para kayo po ay nanonotify pag meron na tayong programa. And once again, isang mapagpala, mabiyayang gabi po sa ating lahat, sa mga kaibigan natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, at isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa lahat ng mga kaibigan natin saan po kayo mampanig ng daigdig dahil tayo po ay napapanood via sa mga social media platforms. At isang mapagpalang gabi rin sa mga nakikinig sa atin via Spotify at sa Apple Podcast. Yan. Maraming salamat po at kayo po patuloy namin nakakasama. So, once again, ito po yung ating question for tonight. At gusto ko malaman ang inyong sagot na nilalaman po na inyong mga puso kung kayo po yung first time sa ating programa. Please give us your kuro-kuro inyong palapalagay. Does God's grace produce a licentious lifestyle? Talaga ba nagbibigay po ng lisensya sa tao ang biyaya ng Diyos para magkasala? Kasi ito po ang akusasyon sa atin ng ilan sa mga kapatid natin sa Panginoon na hindi po sumasang-ayon sa pagtuturo ng biyaya o nananagana o sukdulang biyaya na ating Panginoong Diyos. So sa gabi pong ito, alamin natin na bakit po sila, yung iba talaga sumasama ang loob pag pinag-uusapan ng hyper grace. Talaga yung iba emosyonal. Naalala ko nung nagsisimula pa akong pastor at ipinapahayag po ang mensaheng ito. Talaga pong napakarami kong mga mensaheng tinanggap sa aking Facebook account. Yung iba po nag-i-email po sa akin way back 2017, 18, and even 16 via sa aking programa sa radio, sa Papuri Radio Show noong mga panahong yun. Ang dami ko natatanggap na nagagalit sa akin at talaga namang gano'n na lang po nila akong pagalitan at talaga namang hindi nila matanggap na ang grace daw, bakit daw yung mga hyper-grace pastors and teachers and evangelists ay nagtuturo na ang tao ay patuloy na magwalwal sa pagkakasala. Well, magkaroon po tayo ng konting review, no? Quick review po sa mga pinag-usapan natin last Sunday. Meron ba talagang hyper-grace? At ito po by biblical. So, let me give you the verse concerning itong hyper-grace. Meron ba talagang hyper-grace? Or does God's grace, hyper ba ang God's grace? Now, let me give you Romans chapter 5, verse 20. Moreover, the law entered that the offense might abound. So, pumasok daw po ang kautusan ng sa gayon ang pagsuway o ang pagkakasala ay managana. Pero ito po yung maganda, yung second part ng Romans chapter 5, verse 20. But where sin abounded, grace abounded much more. Now, I would like you to see this, actually, yung isa word, no? Yung isa phrase po. No? Tignan natin yung first word na abounded. In the Greek, because the New Testament was written in Greek. Tingnan po natin yung word na abounded in Greek. Kuya, pakilagay doon. The word abounded in Greek, it's pleonatzo. It means superabound. So, where sin abounded, but where sin abounded, yun po yung pleonatzo, superabound, ibig sabihin nun. Now, tingnan natin yung grace abounded much more. Yung abounded much more, it's huperperisio. Doon ang galing yung hyper grace, huper. So, ano ibig sabihin ng huperperisio? Abound, much more exceeding, hyper abound. So, talagang kung nananagana daw po ang kasalanan, talagang mas higit, hyper po nananagana ang biyaya ng Diyos. For example, pangkaraniwan sinasabi ng mga preachers ng araw na ang galit daw po, ang wrath ng Diyos ay nasa, kasi where dito pag-usapan natin location. For example, sa Las Vegas, nandyan po maraming sugalan. Where sin abounded in Las Vegas. Sinasabi ng ibang mga preachers ng araw, ito nakagis na ko na, naku, nandyan nananagana ang galit at puot ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, where sin, where, saan? Kunwari po, illustration natin sa Las Vegas, where sin increased or abounded. Grace, huperperisio, abounded much more. So doon pala, kung saan po nananagana ang kasalanan, kung ito kunwari ang kasalanan, mas sigit po, hyper po nananagana ang biyaya ng Diyos. So kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon at nananagana po sa inyong kasalanan, alam niyo po, mas sigit pong nananagana o huperperisio, hyper po ang grace ng Diyos para iligtas ka.
Ganun po kabuti ang Panginoon. Ganun po katindi. At mas makapangyarihan pong sadya ang biyaya ng Diyos sa kasalanan ng tao. So meron talagang hyper grace. So clearly the Bible tells us that God's grace, He is hyper. Pakilagay nga po sa ating comment section, God's grace is indeed hyper. Hyperperisio nga po. Pag sinabi hyperperisio, abound, much more exceeding, hyperabound. So ganyan po makapangyarihan ang biyaya sa atin ng Diyos. Samantala, pag-usapan natin, talaga bang ang biyaya ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lisensya sa pagkakasala? Kasi sa atin pong pag-aaral ngayong gabi ay atin pong pag-uusapan ang isa pong matinding akusasyon sa atin na ang pagtuturo daw po ng nananaga ng biyaya o hyper grace promotes and produce a licentious lifestyle. Kasi meron pong accusation sa atin at nabasa ko po ito sa isang article na gusto ko pong ibigay po sa inyo mismo. Let me read this to you. Critics contend that hyper grace can inadvertently promote a license to sin. Now, kinote pa nila yung Romans 6 verses 1 to 2. What shall we say then, sabi ni Pablo? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. Actually, ang context po nito, sabi ni Apostol Pablo, mananagana pa ba tayo sa kasalanan? If we are dead indeed to sin, patay ka na sa kasalanan eh. Amen. So dapat po alamin natin context ng talata. Now, talaga bang kapag ikaw ay nagtuturo ng grasya, ikaw ay pinapanagana mo, binibigyan mo ng tao ng lisensya sa pagkakasala? Totoo ba? Talaga ba? Now, naalala ko lang po noong araw kapag, di ba, uso nung araw yung charismatic. Naalala niyo po, no? Kung kayo po ay kasing idaran ko. Nung kabataan ko, ito yung uso, yung charismatic. Siyempre, uso na yung born-again Christian. Ang nakakalungkot lang isipin, kapag meron pong mga nauhuling mga tao na nagnakaw, ng halay, or nag-commit ng adultery, o gumawa po ng anumang mga bagay na masasama o krimen, at itong nahuling tao to ay pinahayag niya yung sarili niya, sinabi na, born again ako, naku talaga naman. Talaga pong malaking balita po ito sa mga tabloid, lalo na sa People's Journal, mababasa natin nung araw. Born again Christian, nahuling nakikiapid. Meron ako mga nababasang gano'n. Talagang ang laki-laki nung nakasulat sa tabloid. And malaking balita rin po ito, napapakinggan sa mga news, sa TV at saka sa radyo. Sa panahon po natin ngayon, parang ganito rin po nangyayari sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Kasi ngayon ay meron talagang mga, aminin na po natin, meron po nasa mixture teaching. Samantala tayo po, we consider ourselves, tayo po ay nasa grace-believing church. And church po natin ay grace-based ang teaching natin. Now, sa panahon po ngayon, halimbawa, meron pong nahuli na balitaan na nagkasala yung taong ito, nag-commit ng adultery, and then sinasabi niya, at pag-alaman ng iba sa mga kapatid natin na nasa mixture, ano yan? Nagkasala yan. Nasa grace church kasi. Grace-based kasi yung teaching nila, kaya hindi na nakakagulat na yung taong yan ay magkasala. Dahil tinuturo sa kanila na sila bilang mga nasa ilalim ng grasya ay binibigyan sila ng lisensya na magkasala. Nakakalungkot ng isipin, Na naalala ko naman nung kamakailan lamang, meron naman mga preachers din sa mixed mixed churches na hindi po nila kinukonsidera ang kanilang mga sarili na nagtuturo o yung simbahan nila hindi nila kinukonsidera na nagtuturo ng purong biyaya. Ay meron akong kakilala, at kilala nyo rin po, hindi ko nababanggitin ng pangalan, isang kilalang apologist and evangelist. Nung siya po ay namatay, ay talaga pong napabalita na siya po ay marami pong inabuso sa mga empleyado niyang babae. Pero tayo po naman nasa biyaya, hindi natin sila kinondena. Nakakalungkot talaga. So it goes to show, tama nga po, nasa Galatians, yung pong anak ni Abraham kay Hagar ay kinokondem o anong tawag dito, yung pinapersecute niya yung anak kay Sarah na si Isaac, di ba? Kinokondem ni anong pangalan nga nung anak ni Ishmael, pinapersecute, I should say,
ni Ishmael itong si Isaac. Ganon din po tayo eh. Sino nagpe-persecute sa atin? Si Ishmael, yung anak ni Hagar. Si Hagar po, it's a typology or she typifies the laws. Si Sarah, she typifies God's grace. Tayo yun, mga nagpapasailalim sa biyaya. Ganun po nangyayari sa ngayon. Now, let me tell you, no, kapag ang isang tao po ay nagkakaroon ng tunay na kapahayagan sa mayamang biyaya ng Diyos, alam niyo po, ang mayamang biyaya ng Diyos, hindi po ito pwedeng maghatid sa inyo at magbulid sa inyo sa pagkakasala. Alam niyo kung bakit? Let me give you this verse. Napaka-powerful po ng verse na ito. Romans chapter 6, verse 14. For sin shall not have dominion or power over you. Why? Sinagot po dito ng talata. For is because you are not under law, but under grace. Now, let me give you the amplified version. For sin will no longer be a master over you, since you are not under law as slaves, but under unmerited grace as recipients of God's favor and mercy. Malinaw po na sinasabi po ng talatang ito, kung ikaw, kinukonsidera mo ang sarili mo na Christian ka, pero nagpapatuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, sinasabi mo, Kristiyano ka, pero nagmamani laundering ka, Kristiyano ka, sinasabi mo, pero nagpapautang ka pa rin sa mga nagsusugal sa mga, wala na bang pogo ngayon? O sa mga Resorts World, sa Okada, meron tayong mga nababalitaan na ganyan. Sinasabi nila, Christian sila, pero nagpapatuloy pa rin po kayo sa kasalanan. Well, kapatid, marino po sinasabi ng talata, you are not under grace but under law. Kasi ang biyaya po ng Panginoon, hindi kanya pwedeng itulak at ibulid sa pagkakasala. Ang lino po nung sinasabi nung talata, Romans 6:14, for sin shall not have power or dominion over you. Why? Because you are not under law, but under grace. So being under grace gives you the power to overcome sin. Uulitin ko po being under grace, according to Romans 6:14, God is giving you the power to overcome sin. Actually, ang biyaya po, yung hyper grace po ng Diyos, ay siya pa nga po nagtuturo sa atin para mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Let me give you Titus chapter 2, verses 11 till 12. Bigay ko po sa inyo yung New King James Version. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12. Teaching us. Ano yung teaching dito? The grace of God. Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Now, let me give you the amplified version. Or, hindi na, yung Tagalog na lang. Tagalog. Titus 2:11. Tama ba? Amplified to, no? Amplified. Tama, amplified. For the remarkable undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12. It teaches us, yung it dito, referring to the undeserved grace of God, to reject ungodliness and worldly immoral desires and to live sensible, upright, and godly lives, lives with purpose that reflect spiritual maturity in this present age. Ang linaw, mga kapatid. So yung grace po ng Panginoon, the more po tinuturo natin, ito yung tamang kapahayagan ng biyaya. Hindi ka nito bibigyan ng lisensya na magkasala, but it teaches you how to be godly in this present age. Amen and amen. So dalangin ko po na naging malinaw po sa atin na kailanman hindi po talaga magbibigay ng lisensya ang biyaya ng Diyos sa atin sa paggawa ng kasalanan. Sa totoo lang, ito po ipatunay, napakalinaw po sinasabi ng Biblia. Hindi po ang grasya ng Diyos ang maghahatid sa inyo sa pagkakasala o magbibigay sa inyo ng lisensya sa pagkakasala, if I may say. Actually, yung kautusan pa nga, mga kapatid, kasi marami pa rin po mga kapatid natin, marami mga sambahan sa ngayon, wala naman talagang purely nasa law eh. Nasa mixture po sila, may konting law, may konting grace. Ayaw nilang ipaisa-ilalim ang kanilang mga sarili sa purong biyaya ng Diyos. Bagaman, yung pong Old Law-Keeping Covenant, according to Hebrews 8:13, ay paso na. Wala nang saysay. Pinag-usapan natin ito last Tuesday night. Now, let me give you verses, verses upon verses bilang pagpapatunay na ang grasya po ng Diyos, hindi po ito maghahatid sa inyo sa pagkakasala. Hindi po ito kailanman magbibigay sa inyo ng lisensya sa pagkakasala. Actually, na naghahatid pa sa atin sa kasalanan ay ang kautusan. Bagaman, sinasabi po ng Romans chapter 7 verse 12 that the law is good, pure, and holy, pero it cannot make you righteous. Ano pong purpose ng law kung ba't binigay po ito sa atin ng Diyos? Let's read Romans chapter 3 verse 20. Sa Tagalog, para mas malinaw.
Walang tao mapapawalang sala sa paningin ng Diyos pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. And then, I pray, pag nakita mo yung kasalanan mo through the law, you would come to realize na kakailanganin mo ng tagapagligtas. That's why God gave us His Son. At sabi po ni Jesus in Matthew 5:17, I am come not to destroy the law but to fulfill. And since naparito na po ang Panginoon and He was able to perfectly fulfill the law, kaya po wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Now, sa pagpapatuloy bilang pagpapatunay po sa inyo na hindi po ang grasya ng Diyos o ang biyaya ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lisensya sa pagkakasala. Because the more po nagpapasailalim kayo sa kautusan, napapagyaman po at napapaunlad po ang inyong pagkakasala. Now, dito naman tayo still with the book of Romans, chapter 5 na po tayo, verse 20 po. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Sa ibang version, dumami ang pagkakasala. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway o pagkakasala, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Ito yung binasa natin kanina. Where sin increased or where sin abounded, where sin pleonatso, grace did much more abound. Ito yun Huper perisio. Amen. Tuloy po natin. This time naman sa Romans chapter 7, verses 7 till 11. Madali pong tandaan po ito. 7:11. At basahin natin sa Mabuting Balita Biblia. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ay masama? Hindi. Gaya po na sinabi ko kanina sa verse 12, the law is good, pure and holy. Tuloy po natin. Hindi, sabi ng Apostol Pablo. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan, ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. See? Ang nagpapaalam sa atin ng kasalanan ay ang kautusan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Verse 8. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Linaw noon mga kapatid. Verse 9 tayo this time. Noong una, namuhay ako nang walang kautusan. Subalit, nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Verse 10, at ako'y namatay. Ang kautusang dapat sana'y magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. And verse 11, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang kautusan upang ako'y dayain. At sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. Mga kapatid, hindi ko alam kung pare-pares tayo ng Biblia ang binabasa, pero bakit po may ilang mga kapatid natin na tila patuloy pa rin po ninyong ipinapasailalim ang inyong mga sarili sa kautusan. Samantala, sabi ni Apostol Pablo, ay talaga namang nung nalaman niya ang kautusan, ay lalo pang sumagana sa kanyang buhay ang kasalanan. Now, let me give you this time, 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin, and the power of sin by which it brings death is the law. Ang kapangyarihan daw po ng kasalanan ay ang kautusan. Sa Tagalog, basahin natin. 1 Corinthians 15:56. Ay, hindi. Sa ano pala to, no? Kuya, meron ka... Yan, Tagalog tayo. Ang kamandag na kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, matuto po tayo na may ibibigay ako sa inyo isang kasaysayan na kung saan ibinigay po ng Panginoong Jesus ang biyaya sa babaeng ito at mula po nung tinanggap niya ang biyaya at tinangkin po niya itong the gift of no condemnation, biyaya po ng Diyos yun na hindi siya kinondenan ng Diyos, bagaman siya po ay nagkasala sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ito po ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para managumpay laban sa kasalanan. Ito pong babae sa kwento ay isang Hudyo. At bilang isang Hudyo, alam po niya ang kautusan. Pero sa kabila po na alam niya ang kautusan, dahil siya ay Hudyo, hindi po siya napigilan ng kautusan at hindi po siya na nagumpay sa buhay para hindi magkasala. Bagkus ay naisagawa pa rin po niya ang isa sa mga karumal-dumal na kasalanan. So alamin natin kung ano po itong karumal-dumal na kasalanan ito, na kung saan siya po, ayon sa mga eskriba at mga pariseo, ay nahuli sa akto ng pakikiapid. Pero nakakapagtaka dito, pag yung pakikiapid, alam ko, it concerns two parties. Pero bakit nasaan yung lalaki? Wala, ano? Yung babae lang po ang hinuli nila. Dahil according to them, mga scribes and Pharisees,
this woman was caught in the very act of adultery. Basahin natin ang kasaysayan in John chapter 8 verses 2 till 6 tayo. Now, early in the morning, Jesus came again into the temple and all the people came to him. And he sat down and taught them. Anak, sige pa, dire-diretso tayo. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." Verse 5. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Kasi po, itong mga eskriba at mga Pariseo were known for being experts and the scholars in the law of Moses, also known as the Torah. Talagang experts po sila. At they were known for their strict adherence to an interpretation of the law. So talagang maalam po sila sa kautusan. And then, verse 6, this they said, testing Jesus, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So dito parang lumalabas, parang na-frame up din yung babae kasi sinusubukan nila ang Panginoon at gusto nilang mahuli din ang Panginoon kung anong gagawin niya kapag merong ibinigay sa kanya. Talaga namang siguro kinaladkad nila yung babaeng ito na sinabi nila na nahuli namin ang babaeng ito in the act of adultery. So once again, mga kapatid, yung babae po sa kwento ay isang Hudyo. So bilang Hudyo, maalam siya sa kautusan ni Moises. At ang nakahuli sa kanya in the very act of adultery ay mga eskriba at mga Pariseo na known po sila bilang mga experts and scholars of the law of Moses. Wala talaga silang kawala. At kung tutusin, kung sisipatin mo, parang wala rin kawala ang Panginoong Jesus. Now, tingnan natin paano po paano hinarap ng Panginoon ang mga eskriba at mga Pariseo at kasama na po ng marami pang tao sa paligid nila. At talaga naman naging malaking balita rin po ito. At tingnan po natin kung paano naman kinalingan ng Panginoong Jesus itong babae na nahuli sa akto ng pakikiapid. Now, tingnan po natin. Once again, let's go back to verses 4 until 6. Yung first part, still with John chapter 8. They said to Jesus, they dito, scribes and the Pharisees, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." Verse 5. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? So, yung pong ginawa ng kasalanan ng babaeng ito, ang kaparusahan ito, dapat po ito'y pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Now, verse 6, bilang patunay, talaga pong mukhang na-frame up yung babaeng ito at gusto nilang i-frame up din ng Panginoong Jesucristo because, according to verse 6, this they said, testing Jesus, that they might have something of which to accuse him. So, pag ginawa po ni Jesus na, sige, pagbabatuhin nyo ang babaeng ito hanggang sa mamatay, sasabihin nila, paano tinuturo mong biyaya? Hindi nasukol nila ang Panginoon doon. Now, pag sinabi naman ni Jesus na, hindi siya dapat pagbabatuhin. Dahil kahit na nandyan ang kautusan ni Moises, dapat pairalin natin ang biyaya ng Diyos. Sasabihin ng mga eskriba at Pariseo, hindi, lumalabag ka sa kautusan ni Moises. Bilang isang Hudyo, ikaw ay nagkakasala. So, sa dalawang panig, talagang iisipin mo, nasukol na ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi mo pwedeng masukol ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo pwedeng maisahan. Hindi mo pwedeng abusuhin ang biyaya ng Panginoong Diyos. Sino po ang biyaya ng Panginoong Diyos? Si Jesucristo mismo. Matalino po ang ating Panginoon. Ano pong ginawa ng Panginoon? So, how did Jesus face the scribes and the Pharisees? Paano niya hinarap? Basahin natin mga susunod na talata. Still with John chapter 8, verses 6b, yung second part ng verse 6 until 11. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So when they continued asking Jesus, he raised himself up and said to them, ito na, parang nung umupo ang Panginoon, he stooped down at sumulat siya gamit ang kanyang daliri sa lupa as if hindi niya napakinggan. So parang dinidedman niya sila. So nung pinilit ng mga eskriba at mga Pariseo, sabi nila, so when they continued asking Jesus, ano pong ginawa ng Panginoon? Paano niya kinaharap ang mga eskriba at mga Pariseo? Verse 7 tells us, he raised himself and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Wow, antindi nun, mga kapatid. Antindi nun. Verse 8,
Verse 9 na tayo, 8 sige. And again, he stooped down and wrote on the ground. Then verse 9, then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the eldest. So yung mga nakukonsensya pala, no, nagsisimula ang konsensya sa mga matatanda, even to the last. At huli pong lumisan sa lugar na yon ay yung mga nakababata. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. And then, verse 10, when Jesus had raised himself up, and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Verse 11, she said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Wow! Gusto ko po yung tagpong ito. Now, let me ask you, kinundi na po ba ng Panginoong Hesukristo yung babaeng ito? Wala tayong narinig na kinundi na ng Panginoong Jesus, no? And then, isa pang question, kinumpromiso ba ng Panginoon ng kabanalan sa kasalanan? Naging soft ba ang Panginoon sa pagkakasala? Hindi po eh. Actually, kung bakit po umalis yung mga escriba at mga pariseo, kasama na po ng mga miron, mga marites doon, ay dahil na-convict po sila, na-konsensya po sila sa napakamakapangyarihan sinabi ng Panginoon na sino man sa inyo ang walang bahid ng kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Wala silang lusot doon. Na, imbes na masukol nila ang Panginoon, sila po ang nasukol. So our Lord Jesus Christ treated sin as something that had to be severely dealt with. Hindi po niya pinaliit ang kasalanan dahil alam po ng kasalanan, alam po ng Panginoon Hesukristo, I should say, na ang kasalanan po, kailangan po may magbayad nito at kailangan po talagang pagdusahan. At malinaw po na Jesus knew that time na darating po ang panahon na ang kasalanan po ng babaeng ito ay pagbabayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo. Alam po ng Panginoong Jesus, hindi po niya kinompromiso ang kanyang kabanalan at ang kabanalan sa kasalanan dahil alam po niya na ang kasalanan ay napaka-destructive at sa kaso po ng babae ito, ang pangangalo niya, hindi po niya kinondon po ito dahil alam po niya ang pangangalo niya ay nakakasira ng buhay mag-asawa at lalo tigit po, alam din po ng Panginoong Jesus na kapag nagkaroon po ng pangangalo niya na apektuhan ang pagsasama ng mag-asawa, napapahamak at nagdurusa po yung mga anak ng mag-asawa. So alam ng Panginoong Hesukristo na masama ang kasalanan and He did not condone sin sa kasaysayang ito. Amen. So, hindi po kinompromiso ng Panginoong Jesus ang kabanalan sa kasalanan. Dahil alam po niya na hindi po mananagumpay ang babaeng ito sa kasalanan kapag binigay mo yung kautusan. Kasi sa tagpong ito, no, mababasa po natin, no, na in verse 7, no, let's go back to verse 7 ng chapter 8 ng John. So, when they continued asking Him, kasi alam po ng mga escriba at pariseo, na sa kautusan ni Moises, this such should be stoned. So, pinipilit po ito ng mga escriba at saduceo sa Panginoon. Kaya po sabi ng verse 7, so when they continued asking Jesus, He raised Himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. At sinabi po ng Panginoon sa kanila, itong bagay na ito, na kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, sige, mauna. Now, tingnan niyo po yung kaso itong kasaysayang ito, ano? Hindi naman po ni-recite ng Panginoong Hesukristo ang kautusan bilang pagpapatunay at gusto niyang patunayan sa mga escriba na, yes, alam ko ang kautusan. Hindi rin po niya sinabihan ng babae na, you must repent and turn away from your sin. Wala po tayong nabasang ganun. Hindi po niya inusig ang babae. Amen? Napangkaraniwan po, ano, sa maraming churches today, pag merong kasalanan ng isang kapatiran nila, ano pong laging ipinagsisigawan ng mga pastor, mga elders, repent and turn away from your sin. Nang sa gayon, ay ikaw ipagpapalain ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, simple lang eh. It's a message of grace. Sabi niya, ako din, hindi kita kukondenahin. Go and sin no more. Wow! Jesus gave the woman the gift of no condemnation. Wala po tayong nabasa na kinondena ng Panginoong Hesukristo ang babae ito. Then, let's go back to John 8,
Kuya, dito tayo sa verse 10 and 11. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Verse 11, she said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Now, ang ganda po ng paalala dito ng Panginoon. Unang niyang sinabi, kahit ako hindi kita ikokondena. Then, go and sin no more. Sa mga simbahan sa ngayon, ang baliktad na ginagawa ng mga simbahan sa ngayon, akala nila, when they are giving the law, ang mga tao po ay mananagumpay laban sa kasalanan. Hindi eh. Ang pangkaraniwang ginagawa po ng maraming simbahan sa ngayon, ganito po baliktad eh. Huwag ka na magkasala nang sa gayon hindi ka makondena o hindi ka namin kondenahin. Dito po, sa verse 11 ng John chapter 8, baliktad ng ginawa ni Jesus. Sabi niya, "Neither I condemn you. Go and sin no more." So, what happened first? Ang nangyari po talaga, Jesus gave the woman the gift of no condemnation. Bagaman ito pong gift of no condemnation ay undeserving po yung babaeng ito. Bakit? Nagkasala po siya At ang tindi pa ng kasalanan niya. Pakikiapid. Now, bakit po gift of no condemnation? Because hindi po siya deserving sa gift na yun. Gift niya charis. It's God's grace. Jesus gave that woman God's grace. Undeserving po siya doon sa grace na yun And then, nung tinanggap po ng babae ito yung the gift of no condemnation, that woman was able to overcome sin. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, "Go and sin no more." Amen and amen. So balikan natin kuya yung John 8 verse 11. Dito tayo sa John 8 verse 11. She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Now tingnan po ninyo balikan natin yung kasaysayan kanina. Napaalis po ng Panginoong Jesus itong mga eskriba, actually mas matindi pong salita, na itaboy niya. Kasi syempre, sa presensya ng eskriba at mga Pariseo at maraming tao talagang natatakot na yung babae. Kasi alam po ng babaeng ito, bilang isang Hudyo, alam niya ang kautusan. At ang kanya pong kasalanan ay marapat lang na pagbabatuhin hanggang sa kamatayan. Pero bagaman alam po niya ang kautusan, pero hindi po siya napigilan sa pagkikiapid. Pero mga kapatid, kita nyo, ang kautusan po, hindi, bagaman matuwid, banal, hindi po niya kayo kayang magtagumpay laban sa kasalanan. Pero kautusan po ang palagi ang binibigay sa mga simbahan sa ngayon. Now, ano pong ginawa ng Panginoon? Napaalis po o itinaboy po ng Panginoong Hesukristo itong mga eskriba at mga Pariseo gamit yung kautusan na pinang-aakusan nila sa babaeng nahuli, di umano nila sa pakikiapid. Pero mismo ang kautusan ang nagpataboy sa kanila sa kanilang kinalalagyan. Isa-isa po sila nag-alisan mula sa pinakamatanda dahil na-convict sila ng kanilang konsensya hanggang sa pinakabata. Now, malinaw po na sa mga tagpong ito that our Lord Jesus Christ never endorsed and condoned this woman's sin. But in giving her the gift of no condemnation, He showed her the way out of her sin. Wow! By giving the gift of no condemnation, Jesus gave this woman the power to overcome sin. Ano po yun? His grace. Amen. May ilan po mga tao na, alam niyo sa panahon po natin sa ngayon, may mga gumagamit po ng salitang grace. Ang dami naman talaga. Ako rin, marami akong nakilala noon na sila po daw ay nagtuturo ng biyaya. They call themselves grace preachers, grace ministers, or grace churches. But by discerning and test everything you hear and see, importante po na filterin po natin. Not just because they are saying na, grace receivers din kami at nagtuturo kami ng grace. Now, paano natin malalaman kung grace teachers talaga sila at grace based po sila bilang isang simbahan o bilang isang pastor? Kasi meron pong iba natitisod sa grace kasi nakikita nila, member ng Grace Church yan, pero kita mo naman, kung magkasala ay wagas, nagpapautang sa pasugalan, nagpapautang sa Okada, sa Resorts World, nagmamani laundering, tapos anak pa yan ng pastor. Meron pong mga gano'n na ako naririnig. Now, binabase nila yung biyaya sa buhay ng tao yun. Samantala, gaya po na sinabi ko kanina, kapag ang isang tao po
Sinasabi niyang grace siya o Christian siya, pero namumuhay pa rin sa kasalanan, wala po siya sa biyaya according to Romans 6:14. Ang taong yan ay nasa ilalim pa rin ng kautusan. At ang tunay po na isang mananampalataya, paano natin ma-filter ang tao ito? Paano natin malalaman? Meron pong binigay sa atin na sukatan ng Biblia. It's found in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Tignan po natin yung buhay ng taong yan. Kung siya ba'y talagay binago. Kung dati po yan, nagmamoney laundering, nagpapautang sa mga pasugalan, lango sa alak, pero nakikita nyo yung pagbabago ng kanyang buhay at marami po talaga napapagpala sa kanyang buhay, yan po ay tunay na sa biyaya ng Panginoon. Dahil po yung buhay niya ay binago ng Panginoon. Let me give you 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Because all things have passed away, behold, all things have become new. So ito po ang malinaw na batayan para sabihin natin na ang taong ito ay talagang namumuhay sa biyaya ng Panginoong Diyos. Siya ay nagpapasailalim sa mayamang biyaya ng Diyos. Hindi po siya, bilang nasa biyaya, hindi po siya naging alipin ng kasalanan. At hindi niya binibigyan ng sarili niya na magkasala. Hindi po totoo yun. Ang tunay na nasa biyaya ay ang buhay na binago ng Panginoon. Amen and amen. Meron naman tayong batayan, binigyan tayo ng Biblia. Now, let me give you once again yung ating question for today. Meron na po ba kayong mga sagot? Does God's grace produce a licentious lifestyle? Ang biyaya po ba ng Panginoon, ang grasya ba niya ay nagbibigay sa atin ng lisensya na magkasala? Well, the answer is definitely not. Hindi po talaga. And atin pong solution for tonight is this. Grace is the power of God to overcome every sin. Once again, this is our solution for tonight. Grace is the power of God to overcome every sin. Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. That's simple, mga kapatid. Kaya po yung sinasabi ng ibang mga kapatid natin sa Panginoon na hindi po sumasang-ayon sa mensahe ng biyaya, na ang biyaya daw po ang nagbibigay sa atin ng lisensya sa pagkakasala. That is not true. Hindi po pwedeng abusuhin ang biyaya. Alam niyo po, kung meron po kayo mga kilala na sabi nila sila ay nasa biyaya, pero inaabuso nila dahil patuloy pa rin po sila sa paggawa ng kasalanan. Actually, hindi po nila kayang abusuhin ang biyaya. Ang totoo, nagpapaabuso sila sa kalaban ng Diyos. Inaabuso nila yung sarili nila. Hindi mo pwedeng abusuhin ang biyaya ng Diyos dahil mas makapangyarihan po ang biyaya sa kasalanan. Mas makapangyarihan po ang biyaya sa sino mang tao, kaya hindi mo pwedeng abusuhin ang biyaya. At ang tao po, sa totoo lang, hindi na niya kailangan po ng lisensya para magkasala. Natural po sa tao ang nagkakasala. Kaya kailangan mo ng biyaya ng Panginoon. Kung ikaw, kaibigan, kababayan ko kayo po, nakita mo sarili mo na hindi ka nakakawala sa kasalanan, alam mo kung bakit? Kasi wala ka pa po sa ilalim ng biyaya. And I would like to invite you na tanggapin mo ang biyaya, ang nananagana, ang hyper grace ng Diyos. Alam niyo po kung sino siya? Ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Siya po mismo ang nananagana, ang mayamang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Pag sinabi pong saved dito, ang context po nito, ikaw ay maisasalba mula sa kasalanan patungo sa buhay na nananagumpay mula dito. Amen. At kapag kayo po ay nagpasailalim, tinanggap niyo po ang ating Panginoon Jesucristo, wala na pong kapangyarihan ng kasalanan laban sa inyo. Romans 6:14. So, I would like to invite you to pray this prayer with me kung gusto niyo pong tanggapin ang nananaganang biyaya ng Diyos. Yan po ang ating Panginoon Jesucristo. Sabihin niyo po ang panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko aking sarili apart from you. Hiwalay sa inyo. Wala po ako sa diyang magagawa. Kaya po sa gabing ito, simula po sa oras na ito, Jesus, naniniwala po ako na ikaw ang biyaya ng Ama. Kaya naman tinatanggap kita at kinikilala bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil doon sa krus, naniniwala po ako na sa iyong kamatayan ay pinawi na ang aking kasalanan. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli.
bilang patunay na ako ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan ng iyong biyaya na siyang nagligtas sa akin at siyang naghatid sa akin at naglagay sa akin sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay isa sa mga sumabay sa panalangin ito, kayo po ay isa ng mananampalataya, anak ng Diyos, magkapatid na po tayo sa Panginoon. At asahan mo na bilang nagpapasailalim sa biyaya ng Diyos, wala na pong kapangyarihan, kamatayan, and even po ang kasalanan laban sa inyo. At samahan niyo po ako every Tuesday night, patuloy po tayo mag-aral. Or pwede niyo pong balik-balikan yung ating mga broadcast sa Facebook, sa YouTube, nang sa gayon ay patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya. Amen. Amen. At gusto ko naman pong kausapin at ipanalangin ang mga kapatid natin na marahil for the longest time ay talaga naman po nag-struggle po kayo sa mensahe ng biyaya. Actually po, the truth is, ang biyaya, ang mensahe po ng biyaya, ito po ang gospel itself. Hindi po isa ang biyaya sa mga mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay ang biyaya ng Diyos, ang ating Panginoon Hesukristo. So, salamat sa Panginoon dahil kayo po ay naliwanagan na at nagkaroon na po ng tinatawag na metanoia or repentance na hindi kayo po ngayon ay sumasang-ayon na sa mensaheng ito. At I would like to pray for you. Aming Diyos, Aba, salamat po sa gabing ito na kung saan ay patuloy mo kinakalinga aming mga puso. At salamat sa kapatid na ito na marahil isa po siya sa matagal ng panahon na nakikipagsapalaran, nakikipagpaligsahan ng kanyang isip at ang kanyang kalooban para paniwalaan ang iyong nananaganang biyaya is talagang hyper perisio or hyper ang iyong biyaya, hyper grace. At salamat po dahil ang iyong biyaya ay nagbigay sa amin ng kaalaman na kailanman hindi po ito pwedeng maghatid sa amin o magbigay sa amin ng lisensya sa pagkakasala. Dahil bilang nasa ilalim ng iyong biyaya, ito po ang magbibigay sa amin ng kapangyarihan para managumpay laban sa kasalanan. Maraming salamat po sa aming mensahe na pakinggan sa gabing ito. Ito po ang aming papuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, kaibigan, maraming salamat po for joining me tonight. At tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa. It's 26 minutes after 8. Meron lang tayong ilang sandali para magsama-sama. At sasamantalayin ko po ito at maraming salamat po kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan. Please, pakishare po ating broadcast sa inyong mga kaibigan, mga churchmates na nagkakaroon po ng struggle about this topic. At don't forget din po to subscribe and to hit the notification bell. Kung hindi niyo pa po nagagawa, please do so. At binabati po natin ating mga kaibigan kasama ngayon. Good evening kay Brother Howard Cruz, kay Nanay Medi Remo. Thank you po for joining us tonight. Kay Brother Fidel Gabiola, nandiyan din Sister Rosemary Casocco, Sister Pauline Gueco. Salamat din kay Sister Jenny Valdez. Thank you. God bless us all. Sister Luz Peralta, amen and amen. Maraming salamat po. Kay Brother Toti Bill, kay Brother Arvin Makaso Palianan, amen. At gayon din, thank you kay Brother Andy Magalong na nasa Kuwait. Nasa Kuwait siya, no? Si Brother Andy. And God's grace is greater than sin, sabi ni Sister Pauline A.B. Gueco. And amen, sabi naman ni Sister Lilibet Ignacio Cristobal. Maraming salamat din kay Sister J. Almeda, kasama rin natin siya. Okay lang, Sister J, pwede mong balikan kasi may replay naman po ito. Pwedeng balikan yung ating broadcast. Of course, thank you Sister Sally Geronimo Rayo, Sister Linden Macaraig na mula sa Batangas, and Sister Gigi Cristobal Mendoza. Thank you po for joining us. Kayo po nakasama namin. Yun, si Brother Joel Rayo, maraming salamat po for joining us, Brother Joel. Si Brother Joel po, siya po yung nangunguna sa atin sa communion. May mga pagkakataon sa church natin. Sa mga nagtatanong, sino ba si Brother Joel Rayo? At may song din po siya na ginawa na pinapatugtog natin dito sa ating broadcast. Sa mga nagtatanong, sino ba si Brother Joel Rayo? Nanay Medi Ramo, maraming salamat po sa inyo. Si Ate Erica Chi Martin. Ayan, ganda na pangalan ni Ate Erica, no? Chi Martin. Hope to see you this coming Sunday.
Of course, si Brother JMZ Omilo. Kumusta ka na, bro? And hope pag uwi mo ng Pilipinas ay makasama ka namin ulit dito sa church. Oy, nandito rin. Si Ate Beth Regine ba kasama natin tonight? Si Sister Rosaline Velasquez nanonood. Wow. Mula sa Israel. Kumusta na kayo dyan, Sister Rosaline sa Israel? Si Brother Ricardo King Ching is watching. Ang galing nun, ha? Brother Ricardo King Ching is watching. Wow. Of course, good evening din kay Teacher Nelly Maria Lazo. And magandang gabi din kay Sister Rosal Camara, Sister Lilibet Ignacio Cristobal, and yun. Sabi ni Kuya Gio dito, hayaan mo, Pastor, kung ayaw nilang hypergrace, baka hypertension ang gusto nila. Maha-hypertension po talaga kayo pag ayaw ng hypergrace ng Panginoon. At salamat kay Sister Sherlyn Magadia Reyes. Kamag-anak ba siya ni, baka asawa ni Kuya Vincent? Sana tama ako, no? Ay, hindi. Okay. Iba pala, no? Hello, once again kay Sister Maylene. At Blessed Tuesday po, sabi ni Ate Edsel Cuevas. See you on Sunday. God's grace is hyper, sabi ni Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. God's grace is indeed hyper, sabi ni Wen Orecor. Yan, maraming salamat po sa inyo. And Sister Leonora Dacumos, good evening din po sa inyo. At marami pang iba. Oy, nandito si Ate Angge Joyce Kalayag. God's grace is hyper. Amen. And ganun din sabi ni Ate Chi Martin. And marami pang iba. At maraming salamat for joining us tonight. It's 30 minutes after 8 in the evening sa mga kaibigan natin dito sa Pilipinas. At muli po, mga kapatid, kung kayo po'y naniniwala at napapagpala na ating pinag-uusapan, mainam po na alam natin talaga yung ating doktrina, no? Para kung meron man pong nag-aakusa sa atin, hindi po natin sila aawayin. Yun po aking paalaala. Hindi na po tayo makipagdebate sa kanila. Pero kung may pagkakataon na sila po yung nagtatanong, alam natin yung sagot. At gamitin po ninyo itong ating Bible study. Gamitin yung materyales sa inyong mga Bible study groups. At kagalahan ko po sa mga nagtatanong, yes, pwede nyo pong gamitin. Kung kailangan nyo po ng PowerPoint, just message me. Bibigay ko po sa inyo yung PowerPoint na kailangan niyo. Isa-send po namin sa inyo. So, mga kapatid, I pray na napagpala po kayo. At kung meron kayong mga testimony, please give it to us at babasahin po natin ito. And happy birthday kay Ate Beth Regine. Kailan birthday niya? June 5. Happy birthday. Thursday yun, no? Happy birthday, Beth. So, paano yan? Bikini man. Kailan ba uwi si Ate Beth? Sana madalaw niya tayo dito. Yes. So, maraming salamat for joining us tonight. At sa ngalan po na aking buong pamilya, gusto namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!